So this is marketing channel. This is a super useful tool para sa mga businesses to share yung product info nila at maka-close ng deals sa target market. Dahil dito, nagiging possible for brands to interact sa kanilang mga consumers na willing bumili sa kanila. Dahil sa direct line of communication, nakakapag-build ng relationship yung companies with their customers at nakakapagbigay ng personalized service. Ang resulta, mas tumataas yung customer loyalty and satisfaction. Also, nakakatulong din ang marketing channels para ma-reach ng mga businesses yung mas wider audience at ma-expand yung market nila beyond sa mga traditional na brick and mortar stores. Ang marketing channels, ito yung mga ruta or daanan ng goods and services mula sa producers papunta sa consumers. Network ito ng mga companies na nagko-collaborate para maging available ang products sa final consumer. Kasama na dyan yung mga wholesalers, retailers, at distributors. Para ma-distribute ng maayos yung items at umabot sa target market, importante na naiintindihan mabuti kung paano nagwo-work ang marketing channels. These are the role of producer and end user sa loob ng marketing channel. Una dito is yung producer's role. So, ang role nila is to create and sometimes to service yung produkto nila. For example, yung car manufacturer, hindi lang sila taga-assemble ng kotse, nagpo-provide din sila ng after-sales services tulad ng maintenance. Ganun din sa mga bangko at insurance companies. Sila yung gumagawa at nagde-deliver ng kanilang financial products. Second naman is yung end user's role. Ito yung mga consumers. Sila yung madalas bumibili ng maramihan para makakuha ng discount o seasonal pricing. Nakakaapekto ito sa galaw ng channel. For example, pag bumibili ng seasonal products ng maramihan, nagbabago yung inventory at demand strategies ng mga businesses. And then we have channel members. Sila ang marketing distribution channel. Binubuo ito ng mga intermediaries or middleman tulad ng wholesalers at retailers. Hindi kasama dito yung producers or end users mismo. Sila ang nagpapadali ng biyahe ng product mula producer papuntang consumer. Sila rin ang nag-handle ng logistics, inventory, at nakikipag-usap sa customers. Basically, sa isang marketing channel, hindi maiiwasan na may iba't ibang goals ang manufacturer at ang mga distributor nito. Minsan, nagkakaroon ng conflict o hindi pagkakaintindihan. Dito pumapasok ang power in the marketing channel. Ito ang impluensya o kakayahan ng isang company, usually yung mga producer or brand, na mapasunod o makontrol ang behavior ng channel partners nila. Una is yung reward power. Dito, nagbibigay ng incentives o bonus ang company kapag may nagawang extra task o na-hit yung target. Ito ang pinaka-effective na pampagana or motivation. Pero hindi pwedeng abusuhin kasi baka makasanayan at i-take for granted na lang ng partners. Next is yung coercive power. Ito yung power ng pananakot para sumunod ang pasaway na partners. Ang threat ay pwedeng pagtanggal ng suporta o pag-terminate ng contract kapag hindi nagawa ng partner ang requirement para makabenta. Then we have legitimate power. Ito yung pagpapatupad ng task base sa pinirmahang kontrata o agreement. May karapatan ng company na ipagawa ito
at responsibilidad ng channel partner na sundin ito dahil pumayag sila sa usapan. We have referent power. Ito yung power na galing sa pagiging sikat o respected ng company sa industry. Dahil big time ang brand, nagkakaroon ng instant recognition at respeto. Kapag associated ka sa ganitong company, hawa ka na sa ganda ng image nila. For example, Microsoft, Colgate, or Globe and Smart. Then we have expert power. Ibig sabihin, may special knowledge yung company na nakakatulong sa channel partner. Pwedeng nagbibigay sila ng training sa sales staff ng distributor. Ang downside lang, nawawalan ito ng bisa kung hindi updated ang knowledge ng company o wala na silang bagong naituturo. Support power. Yung company, nagbibigay ng extra support para tumaas ang benta ng partners. Pwede sa anyo ng promotions, ads, o subsidies. And lastly, we have competition power. Strategy ito kung saan pinaglalaban-laban ng company ang mga partners para ganahan silang mag-perform. Pwedeng through sales contest na may target volume o kaya pinapakita ng manager yung ranking ng mga partners para ma-pressure silang galingan. Sa loob ng isang marketing channel, hindi laging smooth ang takbo ng usapan. Dahil magkakaibang tao at kumpanya ang involved, nagkakaroon ng mga behavioral problems or issues sa pag-uugali at pananaw. Ito yung mga common na dahilan kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding sa pagitan ng manufacturer at ng mga distributors and retailers. Una dito is yung divergent goals or magkaibang layunin. Sa malalaking manufacturing companies, nakafocus ang management sa growth, kaya aggressive sila magpataas ng sales volume. Pero minsan, hindi ito align sa goals ng small to medium retailers na mas gusto lang maging safe or conservative. Importante na alam ng bawat isa ang goals ng kabilang side para makita kung saan sila hindi nagtutugma. Second is yung language barriers. Minsan, nagkakaproblema dahil sa mga jargon o malalalim na corporate terms na ginagamit ng management. Nahihirapan tuloy umintindi yung ibang members. Dapat siguraduhin ng channel managers na simple at clear ang language para gets ng lahat. Next is perceptual differences or magkakaibang pagkakaunawa. Iba-ibang pananaw ng members sa mga issue para maging on the same page ang lahat. Dapat malinaw na i-communicate ng manager ang mga detalye tulad ng delivery times, discounts, return policies, at warranty para maiwasan ang akala ko ganito moments. Then we have this secretive behavior o yung mga paglilihim. Kapag tinatago ng manufacturer ang info tulad ng upcoming promos, nami-miss out nila yung valuable feedback galing sa middlemen. Naintindihan naman na kailangan ng secrecy minsan para hindi gayahin ng kalaban, pero dapat timplahin ng manager kung kailan at ano lang ang dapat i-share. And then lastly is yung inadequate frequency of communication or madalang na pag-uusap. Kapag madalang ang usapan, madalas bumababa rin ang quality ng communication. Crucial na panatilihin ng managers ang regular na pakikipag-usap sa members para ma-ensure na effective at malinaw ang mensahe. Sa part na ito, we will discuss paano ba dinidisenyo o pinaplano ang paggawa ng marketing channels. Hindi kasi pwedeng bara-bara lang ang pagpili kung paano makakarating ang produkto sa customer. Kailangan itong pag-isipan para ma-meet
yung target audience. Kailangan talaga ang paggawa ng channels para malaman ng marketers ang pinaka-effective at mabilis na paraan para makakonect sa kanilang target audience. Ang channel design, ito ang strategy sa distribution at transportation para mailipat ang products mula sa producer papunta sa consumers. Ang goal is makakreate ng system na magkoconnect sa business at target market ng maayos. Ang gusto natin is makarating yung tamang produkto sa tamang lugar at tamang oras. Ito ang susi para maging masaya ang customer at ma-achieve ang business goal. Step 1, analyzing consumer needs. Alamin natin kung ano ang gusto ng customer natin. Dapat itindihin kung ano ang preferences nila, expectations, at kung paano sila bumibili or uma-access ng products. Second is setting channel objectives. Pagkatapos i-analyze ang needs, dapat i-identify ng company kung anong level ng customer service ang gusto nilang ibigay. Kailangan malaman kung aling customer groups ang ita-target at anong channel ang swak sa kanila. Ang main goal nito is mapababa ang gastos pero naibibigay pa rin ang service na kailangan ng customers. Depende ito sa laki ng company, klase ng product at competitors. Halimbawa, kung perishable ang tinda, baka mas okay ang direct marketing para iwas delay at masira ito. Step 3. Identifying major alternatives. Sa stage na ito, titignan ng businesses ang mga pwedeng distribution options. Anong klaseng intermediaries o middlemen ang gagamitin, ilan ang kailangan, ano ang magiging role at trabaho ng bawat isa sa channel. Then lastly is step 4, which is evaluating major alternatives. Pagkatapos ilista ang options, kailangan kilatisin o i-assess ito maigi. Kailangan i-check yung cost, efficiency, market coverage, at kung happy ba ang customer. Dapat align ito sa goal ng business. Para sigurado, i-analyze ang bawat option gamit ang tatlong criteria: economic, control, at adaptability. Sa pagpili ng channel members at channel design, kahit hindi nagbabago ang structure ng channel, madalas kailangan pa ring mamili ng bagong members. Minsan kasi kailangan ng dagdag na outlets para sa growth. O kaya naman may kailangan palitan na umalis na sa grupo. Ang general rule is kapag ang goal mo ay ibenta ang produkto mo kahit saan or yung tinatawag na intensive distribution, hindi ka na masyadong mahigpit sa pagpili. Basta may capacity sila magbayad ng bills, okay na. Sa selective distribution naman, kapag mas exclusive ang product mo, kailangan kilatisin ng maigi ang prospective members. Mas critical naman yung decision dito. These are some sources kung saan makakahanap ng channel members. So, una dito is yung field sales organizations. Yung mga ahente or sales people ng company ang pinaka nakakaalam kung sino ang pwedeng maging members dahil nasa labas sila araw-araw. Yun nga lang, minsan, hindi sila nabibigyan ng reward ng company sa paghahanap ng partners. Trade sources. Kasama dito ang mga associations, magazines, at pati na ang grapevine o mga chismis at balita sa industry. Reseller inquiries. Minsan, yung mismong reseller o tindahan na ang lumalapit sa inyo para magtinda ng produkto nyo. Customers. Pwede mong tanungin ang customers, sino ba ang gusto nilang binibilhan? Dito mo malalaman ang strength at weaknesses ng isang distributor base sa experience ng buyer.
Advertising. Pwede kang maglagay ng ads sa trade magazines para maghanap ng partners. Trade shows. Ang mga conventions o exhibits is a good source din. Dito, nagtitipon-tipon ang maraming representatives mula sa iba't ibang organizations yearly. And other sources katulad ng referrals. Promotions in the marketing channels. Ito yung mga diskarte or strategies na ginagamit ng manufacturers, wholesalers, at retailers para ganahan bumili yung customers. Ginagamit din ito para i-motivate ang mga partner stores na ibenta ng maigi ang produkto. Ang goal nito is gumawa ng ingay o awareness, kumuha ng atensyon, at syempre, mapataas ang sales. These are the 7 basic push promotional strategies in marketing channels. Ito yung mga promo na galing sa manufacturer pero kailangan ng tulong ng mga retailers para mag-work ito. Una dito is yung cooperative advertising. Isa sa pinaka-common na tulong. Usually, 50-50 ang hatian sa gastos ng ads base sa dami ng binili ng retailer. Ang catch dito, para mag-work ito, dapat may stock ang retailer, maayos ang display, at tutulong ang sales staff para mag-alok. Promotional allowances. Ito yung nagbibigay ng cash o discount sa retailer para bigyan ng priority ang product mo. Ginagawa ito para ilagay sa magandang pwesto ang item o gawa ng special display. Ngayon, madali nang matrack kung effective ito gamit ang scanner data. Pero dapat siguraduhin ng manufacturer na bagay ang promo sa kailangan ng retailer. Slotting fees o bayad sa pwesto. Ito yung bayad para lang pumayag ang retailer na itinda o i-display ang bagong produkto. Medyo controversial ito lalo sa US kasi parang pay to play at pwedeng unfair sa maliliit na brands. Pero bilang manager, kailangan tanggapin na reality ito at humanap na lang ng paraan na win-win para sa lahat. Displays and selling aids. Gumagastos ng billions ang companies para sa mga standee, poster at point of purchase displays. Ang problema, minsan hindi ito ginagamit ng retailers kasi istorbo o sagabal. Dapat siguraduhin na useful talaga ang display at hindi dagdag kalat lamang. In-store promotions. Ito yung mga short-term events para ma-excite ang buyers tulad ng free taste o product demo. Ang tanong ng retailer dito, kikita ba ako dyan o dadami ba tao sa store ko? Next is contest and incentives. Minsan may pa-contest para sa sales staff. Halimbawa, sino ang nakabenta ng pinakamarami may premyo. Effective ito na motivation, lalo na kung isasabay sa malalaking events o holiday. And lastly is the special promotional deals. Ito yung catch-all category o iba pang promo. Kasama dito ang discounts para sa retailer pag umorder ng marami, coupons, rebates, prices, at buy one take one offers.